Praise the Lord. Magandang umaga po. Good morning, good morning, good morning. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Good morning po dyan po sa ating mga kapatid na nasa taas. Malapit na kayo sa langit. Sana kunin na kayo ni Lord. Joke lang. Mayroong kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, and we do believe that this is the day that the Lord has made. Ito po ay special araw na binigay ng Diyos muli sa bawat isa sa atin. Enjoy the day kasi hindi naman po nais ng Panginoon lumungkot ang buhay natin, kundi lagi pong nais niyang maging masaya ang bawat sandali. A blessed day. Pag sinabing blessed, isang masayang araw na idinagdag ng Diyos sa buhay natin ito. Salamat po sa Panginoon sapagkat life starts from Him, and in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Siya pong nagpapakilos ng mga daliri na yan, nagpapahayag po ng kabutihan niya, kung bakit pa tayo nakakakita ng maliwanag pa rin. Tingnan niyo po inyong katabi. Maganda pa rin po ba ang pananaw ninyo? O kung lumalabo na, ibig sabihin po ay nagkakaroon na ho ng deterioration ng ating pong capacity to perceive the goodness of God. Salamat sa mga kamay, salamat sa mga paa, salamat po sa pakiramdam, pandinig, panlasa, pangamoy, na patuloy po nating nagagamit pa rin sa kabutihan ng Diyos. Thank God for everything. Salamat sa Panginoon. Sa pagkakataong pong ito, muli magandang umaga po sa bawat isa. Maging po sa ating po mga kapatid, hindi po natin kapiling in person, nasa online po. Good morning po, saan man kayo naroon, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. A blessed day to all. Muli po tayong tumayo. At kung meron po kayong dalang Biblia, I hope you can be able to bear with me. Yan po sa book of Malachi. Malakay. Sa iba, Malachi. Asan mo yung Malakay? O sa Tagalog, Malakyas. Ito po ay bago mag-Mateo. Balik lang ngayon ng konti. Kung New Testament po, balik lang ng konti. Pagkatapos po ng loose page na walang sulat, ay yung Malakay. Chapter 3, verse 6. Ito po ang ating mababasa. Kung nandyan na po kayo, ito po ang ating mababasa. I am the Lord and I do not change. Ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y muling magpasalamat sa Panginoon, humingi ng gabay, patnubay sa ating Diyos, sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa umaga pong ito. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. When the oceans rise, O God, when the thunders roar, I will soar with you, O Lord. Panginoon, tunay po, O Diyos. Isang panibagong araw ang dinagdag mo sa aming pong buhay. Subalit sa kabila ng mga araw na dumarating sa amin, Panginoon, hindi po namin may itatanggi ang katotohanan that we are facing a lot of trials, crises, difficulties in this world. Problems arises, pains comes, sickness and diseases happens. May mga kalugihan, may mga bagay na dumarating sa aming buhay, Panginoon, na hindi po nagpapasaya, kundi nagpapalungkot. Subalit sa kabila po ng lahat, bagyo, kalamidad, krisis, Lord, salamat po. May Diyos na hindi nagbabago at patuloy na kumakalinga sa amin, patuloy na umaabot sa amin. Tunay po, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, kilalanin ka namin ng lubos sa umagang ito. Sino ka at gaano ka kadakila, gaano ka kahalaga sa amin pong mga buhay. Indeed, Lord, we believe that without you, we are nothing. Life is meaningless without you, O Lord, in our midst. Maging pagnanambahan po namin ito ay walang kabuluhan kung wala ka, O Diyos, sa puso ng bawat isa. Ito po ay araw na ipinagkaloob sa amin upang sa ganun, O Diyos, kami po ay muli, O God, maitunghay namin ang aming kalooban, puso't damdamin sa iyo po lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kalinga. Salamat sa panibagong araw, panibagong lakas, panibagong buhay na dinagdag mo sa amin, Panginoon. Ngayon po, O Diyos, sa umagang ito, samahan mo kami sa iyong pong pagbubulay-bulay ng salita. Lord, manguna ka, mangusap ka. Narito po ang iyong bang lingkod. Make use of my life as a channel of your words, of your blessing, of your encouragement, O God. Encourage everyone for your glory alone, O God. Help each and every one of touch our hearts and lives. Lord, heal those who are sick. Give hope to those who are hopeless. Give strength to those who are weak, O God. And may your power, O God, be manifested in our midst, O God, as we declare your goodness, your great love and mercy. In the name of Jesus, the name above every name, sa iyong dakilang pangalan, O Diyos.
Ang umagang ito ng pagsambay, amin pong inihahandog at pinagpapasalamat sa iyo. Pagpalay mong bawat isa, maging po yung amin pong mga kapatid, hindi po namin kapiling ngayong umaga, Lord God, in person. Maybe, Lord God, they are in tune with us, O God, Lord, sa kanila pong mga screens or whatever gadget that they're using. Father God, manifest your holy presence. By the working power of the Holy Spirit, touch our hearts, touch our minds, O God, as we listen to your words, O God. Words of eternity, words of life, word of hope. Salamat po, Diyos. Minsan pa, O God, all the glory, honor, praise belongs to you. In the mighty name of Jesus, everybody say amen. Amen and amen and amen. Praise God. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Kaugnay po nung ating pong inawit kanina sa ating pagsamba, when the oceans rise and the thunders roar, I will soar with you above the storms because God is sovereign over all. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, trust in what is unchanging. Trust in what is unchanging. Hindi niyo po ba napapansin, it seems almost everything in this world are changing. Halos lahat sa mundong ito nagbabago. Tignan niyo po ang inyong sarili. Meron po ba kayo nakitang pagbabago? Kung wala, tumingin kayo sa salamin. For instance, our health protocols. Meron pong pre-COVID, COVID, and post-COVID. Tayo po yung nasa post-COVID na era. Okay? Ano po ba ang ating pong asahan next time around? Ang panibagong krisis, pandemya ang ating harapin. Ang sabi nga po, maghanda na po sapagkat meron ng panibagong strain of a new kind of virus will happen. Nagbabago ang panahon. Amen. Weather changing, from La Nina, El Nino, and then whatever, La Nina uli, La Nino. Yung cold wave, heat wave, and then no wave. Di po ba? Parang, ano ba nangyayari? Asahan daw nating uulan ngayon na medyo mainit pa rin yung heat wave, yung heat index, malakas pa rin, mainit pa rin. Umuulan na, mainit pa rin, no? Pagbabago na hindi natin inaasahan, bakit nangyayari ito? From the previous normal to the new normal hanggang sa maging abnormal yung sitwasyon. Na sa punto na ano ba talaga ang nangyayari sa mundong ito? Noon po, hindi po pinag-uusapan po yung paghihiwalay. Ni minsan. Bad words po, paghihiwalay noon. 50 years ago, hindi pinag-uusapan yan. Pagka nabalitaan yan, ay parang ikaw yung out ka sa mundong ito. Pero ngayon, para bagang okay na yan. Ang ugali ng tao noon, mabait din naman, ngayon, bumabait at lalong bumabait daw sa kabaliktaran nito. Nagbabago. Noon, kapag sumutsut yung magulang, tahimik ang mga anak. Ngayon, kahit anong sutsut na magulang, wala nang katahimikan. Pagbabago, changing, happens. Amen. Everything is unsure. It is in this new normal, tabi nga new normal, normal po ba o new abnormal? We haven't settled yet what exactly new normal is. Ano ba yung bagong normal na yan? Parang hindi pa tayo nasisettled, di po ba? Kaya abnormal ang ating sitwasyon na hinaharap. When everything around is uncertain, kapag kayong lahat ng bagay sa buhay natin walang katiyakan dahil nagbabago. Ano ba yung mga nagbabago nito? Ang edad nagbabago. Hello? 2024 na po. 20 years ago, yung pagdating ng millennium, natakot ang marami kasi baka dumating na si Jesus. 24 years ago, ano yung mga pagbabago? Ang edad nagbabago. Bata ka ngayon, bukas, bata ka pa rin sa pananaw mo. Pero sa totoo, nagkakaedad tayo. Ngayon po ay Sunday, kahapon ay Saturday, bukas ay Monday. Nagbabago ang oras at panahon. Amen. Date nagbabago, edad nagbabago, mga relasyon nagbabago. Ang masayang nagsasamang mag-asawa noon, ngayon ay magkahiwalay na at iba na ang minamahal ng isa't isa. Noon, hindi pag-uusapan po yung divorce. Pero ngayon, para bagang nakaabang na ang kaganapan nito sa ating bayan. Mayroon matutuwa, subalit marami ding nalulungkot sa bagay na yan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Maging pananampalataya ay nagbabago.
Masayang nagpipraise the Lord noon, ngayon, erase the Lord na siya. Naglilingkod sa Panginoon, may sigla noon, ngayon hindi na. Friends noon, ngayon magkaaway na. Ang daming pagbabago nagaganap sa mundong ito. Pagbabago ng pag-unawa, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng ugali. At ang tema po natin, working together. Pero maliban po na magkaroon tayo ng nagkakaisang pag-unawa, pananampalataya at matibay na pananaw sa ating pong doktrinang tinatanaw at tinatayuan, hindi magaganap yung working together. Bakit? Lahat po tayo may pagkakaiba eh. Iba yung ugali ng bawat isa. Nagbabago rin ugali, di po ba? Iba-iba yung ating pag-unawa, iba-iba yung ating plano, iba-iba yung ating programa. Para tayo magkaisa, we need the power of the Holy Spirit. Bakit? Kasi only God can change our hearts, our minds, and desires in life. Hello, nandiyan po ba kayo? May nagtanong sa akin ito sinare kahapon nung nakarang araw sa amin pong fire up ng mga pastor, mga district officials para ibaba po sa ating mga iglesia. Merong nagsabi ng pastor, naalala ko po yung sinabi nyo na may nagtanong na what is more spiritual, ang kumanta ng Joy to the World o Silent Night? Ano bang mas spiritual? Ang katanggap-tanggap sa Diyos, ang Joy to the World o Silent Night? Yung bang maingay o yung tahimik na pagsamba? Sabi ko, mali ang tanong mo. The right question must be, what is the right heart that we have when we sing Joy to the World or Silent Night? Kasi hindi po sa katahimikan o kaguluhan o katahimikan o kaingayan, nakasalalay ang galaw ng Diyos, kundi nasa puso ng bawat isa. Kung ang puso natin tama, sumasamba sa Panginoon, whether you're sing Silent Night or Joy to the World, what is important to God is God looks at our heart and just tumitingin sa puso at hindi sa nguso ng bawat isa. Nandiyan po ba tayo? May mga pagbabago. Wala sa isip nila ang maglingkod muli sa Diyos. Service is God's desire for everyone because God called us to serve Him. Ang paglilingkod po, may posisyon man o wala, ay dapat hangarin ng puso sapagkat diyan tayo tinawag ng Diyos mula pa sa simula. Ang gumawa ng mabuti at paglingkuran siya ng lubos at katapatan sa buhay. Amen po ba? Salamat sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa sa ating buhay. When life gets hard and expectations of God unmet, ito po kung minsan ang problema Hindi lahat ng panalangin natin sinasagot ng Diyos ayon sa gusto natin. Tama po ba yun? Hello? May mga bagay po sa buhay natin na frustrate, na discourage tayo, na frustrate tayo kapag yung gusto natin hindi nangyayari. Saan man yan? Sa pamilya, gawain ng trabaho, saan mang area ng buhay. Kapag hindi nangyayaring gusto ninyo, hindi tayo natutuwa. Pero not knowing God has a plans and program sa bawat isa. Sino sa atin natitiyak niya yung ginagawa niya, yun ang kalooban ng Diyos para sa kanya? Hello? Kung kalooban ng Diyos, dapat masaya ka. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man nangyayari sa'yo. Kung alam mo, nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, panatag ka. Kahit na bumabagyo yung paligid at hindi favorable ang sitwasyong iyong hinaharap. Because you believe you're in the center of God, God controls, God is sovereign of all, God has a plans and a good plans for your life. So naniniwala ka na ang Diyos ang bahala sa'yo. Amen po ba? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge God and God will surely direct our paths straight. Sa Tagalog, pagtiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong balakin at kanyang itutuwid ang landas na iyong tatahakin. Ganun kasimple. Nang ibig sabihin, kung wala ang Diyos, hindi mo makakamit yung tunay na kahulugan ng buhay. Life is meaningless unless God is in the center of it. Ang buhay po ay walang kabuluhan maliban ang Diyos nasa sentro niyan. Sino pong gustong maging masaya? Sino nga ba ayaw? Pero alam niyo, may kasiyahang inaalok ang mundo at may kasiyahang inaalok ang Diyos. Ang kasiyahan ng mundo, pangsamantala at nakasalalay doon sa ating emosyon. Pero ang kalooban, kasiyahan na galing sa Diyos, kaya yung emosyon natin hindi umaangkop. Pero alam mo, nandyan ang Panginoon, masaya ka yung kalooban mo. Kasi always begins yung kagalakan sa puso ng bawat isa. Amen. When life gets hard and our expectations of God unmet, we can begin to lose confidence in the reality and reliability and justice of God. Halimbawa, kapag kayong panalangin natin dito tugon, nagkakaroon tayo ng pag-agam-agam, di po, parang, Lord, nandyan ka ba? May sakit ka, tapos nananalangin ka, pagaling ka, tapos lalo lumuluba yung karamdaman mo at hindi magiging maganda yung pakiramdam mo. Lord, nakikinig ka ba? Nandyan ka ba, Panginoon? Naalala niyo yung sulat
na ako lang ata nakapagbasa ng libro na ni Philip Yancey. Where is God when it hurts? Nasaan ang Diyos kapag nasasaktan ka? Nandyan ba siya? Nasaan ang Diyos kapag bumabagyo? Nariyan ba siya? Nasaan ang Diyos kapag may kalungkutan tayo? Nandyan ba siya? Ayan. Nasaan ang Diyos kapag may problema tayo? Kaya kapag dumarating sa ganong katanungan, para bagang nagkakaroon tayo ng kawalan ng sigla. Yan po yung dahilan kung bakit naisulat itong Malakay chapter 3. Muling pinaalala ng Diyos na ibalik natin ating kalooban sa Kanya. Kaya sabi doon sa Malakay chapter 3, pinaalala po ng Panginoon upang sa ganon, sa anumang sitwasyong ating hinaharap, manatili po yung ating matatag na pagtayo sa katotohanan na ang Diyos ay lagi nandyan at hindi siya nagbabago kailanman. Anuman ang sitwasyong ating hinaharap sa mundong ito, ang Diyos ay hindi pa rin nagbabago sa Kanyang mga pangako. Totoo siya. Totoo siya. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Kaya sabi niyan, I am the Lord who do not change. Ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Meron pa bang hindi nagbabago sa mundong ito? Yes, the good news is this. Yes, ang Diyos at ang Kanyang salita, hindi kailanman nagbabago. Hallelujah. Binasa ko po itong ating ewan ko kung yung nagbasa. Para bagang winagoy-way lang itong bandera, itong banners. Nakita yung banners natin from vitamin A to vitamin Z. Kompleto po, di ba? Tumutukoy po yan sa description, character, attributes ng Diyos, kung sino siya. From A to Z. At meron po dyan sa letter U, ba't nag-iisa yung U? Ano nakalagay doon? U, ano nakalagay sa U? Unchangeable. Ano sa Tagalog unchangeable? Hindi nyo alam. Di nagbabago. Siya yung Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon at bukas, siya pa rin ang kanyang karakter, ang kanyang behavior, ang kanyang attributes, kung sino siya. It is so important for us to understand who this God is. Sino ba siya sa buhay natin? Sino po dito lagi nagbabasa ng Bible? Anong pakinabang pagka yung nagbabasa ng Bible? Pastor, nagiging matalino ako. Ganun lang po ba yun? The first reason God wants us to read our Bible is because He wants us to know Him more and more sa buhay natin. Upang makilala natin kung sino siya nang higit pa sa buhay natin. Kaya ang Biblia, lagi dapat i-araw-araw natin binabasa upang sa ganun, araw-araw, lalong lumalago ang ating pag-unawa at pagkilala kung sino ba itong Diyos na ito na ating sinasama, pinaglilingkuran at pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila. Sino ba siya para sa atin? Hello. Minsan kami po mga pastor, nire-rebuke din ng Lord Nag-aaral kami ng salita, nagbabasa kami ng Bible, pinag-aaralan namin ito para matuto kasi may sermon kami dapat i-prepare kasi kaharap namin ng mga tao dapat namin sermonan. Pero apart from that, yun ang dahilan, we lost the point of knowing and understanding really the importance of reading the scripture, reading the Bible. Makalimutan namin tunay na kahalagan kung bakit dapat ito basahin. Love letter ng Diyos yan Kanino? Sa ating lahat. Kung love letter, dapat binabasa natin, ninanamnam natin, pinagbubulay-bulay upang lalo nating makilala yung kadakilan ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. That's the point of understanding and reading God's Word. Hello, nandiyan po ba tayo? At ang problema ganito, bihira na daw yan intentionally, binabasa ng maraming Kristiyano sa panahong ito. May pagbabagong nangyayari, yes, to the worst. Hindi po sa kabutihan, kundi sa kabagsakan. Kasi kung lagi tayong gusto maging masaya, we will always give time reading the Word of God, which brings happiness sa buhay natin. Ano sabi ng Panginoon? Hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sino dito nag-agahan na? At ang tingin sa akin, hindi ka pinagahan, tingin sa akin pagkain. Kasi hindi kayo nagagahan. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit po niyo naman nagagawa yung insight niyo araw-araw? Sabi ko, na-enjoy ko na gawin niyo kahit puyat. Kasi nga, I enjoy reading God's Word. I enjoy sharing words of encouragement. Kasi sabi po ng tema natin, sabi, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Pag sinabing you are doing, ginagawa mo at patuloy na ginagawa. Nasa present progressive tense. Amen? Ang pagbabasa ng Biblia, hindi lingguhan. Ang pag-una at pagkilala sa Diyos kung sino siya, hindi po ito panglingguhan. Pagka may problema, Lord, nasa ka? Sino ka ba? Hindi po, bawat araw nagpapakihayag, nagpapakilala ang Diyos kung sino siya sa atin. It is so important for us to be united in our understanding who God is. Napakahalaga na magkaisa tayo dun sa ating pag-unawa. Sino ba itong Diyos na ito?
Ang Assemblies of God may 16 fundamental truth. Meron tayong kinikilalang aral ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia na ating pong pinagtatayo at hinahawakan, sinasandigan. Yun po yung pangunahing aral natin. We have four cardinal doctrines. Ano yung four cardinal doctrines? Concern, focus on Jesus. Jesus saves, Jesus baptized in the Holy Spirit, Jesus heals, and Jesus will come again. That's the four cardinal doctrines of the Assemblies of God. Tayo po'y dapat nagkakaisa dyan. Naniniwala tayo si Jesus ang ating tagapagligtas at wala ng iba. Amen po ba ron? At hindi lang yun ang mababasa niyo sa talata ng Biblia. Marami pa kayong makikita sa Bible tungkol sa pangako niya, patungkol sa bagay na yun. Patungkol sa salvation. And so important po ng salvation. The most important miracle of all is the miracle of salvation. Not the miracle of healing, but the miracle of salvation. Kaligtasan. Saan ka pupunta? Pag ikay kunin ng Diyos ang buhay na ito, sa mundong ito. Salvation. Now, bakit ko binabanggit ito? So we cannot become stronger as one. Hindi tayo magiging malakas bilang isa kung hindi tayo magkakasundo sa pag-unawa at pagkilala kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kung naniniwala ka ang Diyos mo ay marami at ako'y naniniwala isa lang ang Diyos ko at makapangyarihan, hindi tayo magkakasundo niyan. Ang dami mong Diyos eh. Di po ba? Kung meron kang sariling pananaw at yung gusto mong pahalagain pananaw mo at hindi mo pahalagaan yung pananaw ng iba, hindi kayo magkakasundo. Dapat united tayo sa pag-unawa at pagkilala kung sino ang Panginoon na ito. Amen po ba? Niwala po ba kayong Diyos napakahalaga sa buhay natin? Isa pong karakter ng Diyos, siya po yung Diyos na hindi nagbabago. And for us to understand, dito po sa mundo na ating kinagagalaw, ano ba ang ating magiging bukas? May bukas pa ba tayo? Tingnan yung problema nagbabago. Noon, pagka tinausap mo yung young people, Christian young people, ano ba plano mo sa buhay? Kasahog ng plano na yun si Jesus. Si Jesus. Hindi makakalimutan, bahagi po pag tinanong mo, ano ba plano mo sa buhay? Ay maglingkod sa Panginoon. Hindi yung nawawala yun pagka Christian believers. Young people who are Christian, who came to know the Lord at a younger age. Pero pagka ngayon tinanong mo, karamihan po sa mga youth, ano ba plano mo sa buhay? Makatapos ng pag-aaral, ganito. More on their career. Career path. Nakalimutan na service-oriented sa Diyos. Wala niyan sa Caloocan, Bethel. Purihin ang Panginoon. Ay, salamat, Lord. Walang nagamin. Yun pong obserbasyon ngayon. When you talk to people, ask their future plans sa buhay nila, more on career path, negosyo, trabaho, career. Pero nakalimutan yung, ano ba yung plano ng Diyos para sa iyo? Hello, sa mga young people, ano yung plano ng Diyos para sa buhay ninyo? Every Sunday, nakikita tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. At may mga services tayo kay Lord. Hindi ko sinasabing mali yung career path. Hindi ko sinasabi yun. Gusto nga ng Diyos maging mabunga tayo doon. Kaya lang huwag natin kalimutan, may mga bagay na pansamantala at may mga bagay na pangwalang hanggan. May mga bagay na eternal at may mga bagay na temporal. May mga bagay na priority at may non-importance. May mga bagay na importante. Hello? Nakakaintindihan po ba tayo doon? Sa punto na yan. Kakaintindihan po ba tayo? Hindi mo masama ang mag-aral. I encourage people. Ayaw ko sa hindi nag-aaral. Kinaaway ko yung mga batang hindi nag-aaway. Hindi nag-aaral pala. Galit ako sa hindi nag-aaral. Kasi ako minsan, ayaw ko mag-aaral. Kaya lang, wala palang pakinabang hindi nag-aaral. Malaking pakinabang po, pag kayo nakatapos ng pag-aaral. Youth, hello. Malaking pakinabang, malaki pong advantage niyan, lalo na sa paglilingkod niyo sa Diyos. Amen. Pagtatrabaho, masipag ka, gawin mo. Maging masipag ka saan ka nandoon. Maging masipag ka hindi lang sa church. Di ba? Kundi maging masipag ka saan man naroon ka na tinalaga ng Diyos na maglingkod sa bahay, sa buhay. Ang problema lang ganito, kung minsan daw, masipag daw ang maraming yabat youth sa church, pagdating sa bahay, tamad. Wala niyan sa Bethel. Hello? Wala niyan sa Bethel. Kasi bakit? Ang tahanan po ay isang unang institusyon nilikha ng Diyos upang mag-manifest dyan yung presensya ng Diyos. Hello? Dapat, kung masipag ka sa church, mas masipag ka sa bahay. Bakit? Doon yung influensyang inilagay ka ng Diyos na maging good influence ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakakaintindihan po ba tayo? Amen. Hallelujah. Sino po dito youth na naglalaba pa rin? Sinasamahan yung nanay sa paglalaba. Ay, palakpakan po natin, nagtaas na kamay. Purihin natin ang Panginoon sa buhay niya. Amen. Hallelujah. Ayan. Nalala ko isang pastor natin, siya daw ang laging katulong ng misis niya.
sa pagluluto, paglalaba. Pero pagsasampay, hindi na siya. Kasi pagsasampay, baka daw makita ng kapitbahay. Ang pagsasampay doon, total surrender na daw yun. Kasi, may point, no? Kaya ako maglalaba, misis ko, siya ang nagsasampay. Kasi daw, pag nakita ng kapitbahay, sasabihin si Pastor, oo, total surrender. Pero dapat, saan man tayo na doon, hindi mawawala yung katangiang makadiyos. Kasipagan, kabaitan, kabutihan, karakter, kindness, goodness, meekness, temperance. Di ba? Kasi manifestation ng Holy Spirit sa buhay ng mananampalataya. Ngayon, let's go back to the attributes of God. Bakit? Kung meron mang hindi nagbabago sa panahon ito, ang Diyos pa rin at ang kanyang salita. And let me share to you the things that we need in order for us to go, to build our faith up in moment of crisis. Manatili pa rin tayong matatag. Sabi nga na awit, when the oceans rise and the thunders roar, I will soar with you above the storm. Amen. I will soar with you above the storms. Ano po ba at sino po ba ang dapat makatulong sa atin upang tayo po'y magtagumpay sa ating pong buhay pagtitiwala, sa ating pananampalataya? Ang Diyos pa rin. Understanding who He is and how important God is sa buhay natin ito. Una, ilang pong mga bagay. Balikan natin po. Magsilbi po akong teacher niyo po sa sandaling ito. Let's find out the truth. Kasi yung salita niya at kanyang katangian, ang Diyos at ang kanyang salita hindi nagbabago. The truth about God's knowledge, power, love, goodness, concern, assurance, plans, and present. Ilang bagay po ito. Una, about God's knowledge. Alam niyo po ba yung kaalaman ng Diyos hindi nagbabago? Yung dunong ng paan. Sabi po ng Bible, God knows everything in us. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin ito. Kung meron man nakakaalam na, okay, umiiyak, kahit nag-iisak, ang Diyos yun. Nakikita niya, nadidinig niya, nadadaman niya, at siya'y fully aware, ganap na alam niya ang nangyayari sa buhay natin. Ano pong sabi ng awit 133 verse 18? Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na ang nangatatakot sa Kanya, sa kanila nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Sabi, the eyes of the Lord are upon those people who live a righteous life. Nakikita daw ng Diyos ang bawat nangyayari sa buhay natin. At hindi nagbabago ang Diyos dyan. Alam niya kung binagyo ka. Alam niya kung nalunod yung alaga mong baboy. Nasa Quezon. Ilan pong mga patutudo. Kaya tumakbo po kami ng Sunday kasi hindi namin alam, binabagyo na pala yung lugar na yon. Sa lugar na yon. So may mga binaha, may mga tinangay na. Yung ilan po natin mga kapatiran, nakapiling po natin nag-celebrate ng Sunday dito, taga Batangas at Quezon. Yung ilan dun bubong nila, tinangay. Tinangay. Nakita ng Diyos yun. Yung sitwasyon na yun. Piling natin, nasaan si Lord sa mga sitwasyon yun? Ano sabi ng Bible? Natingin daw ang Panginoon sa nangaganap sa buhay natin. God knows everything. Remember that. God knows everything. Walang bagay sa buhay natin na hindi niya alam. Dama niya yung naramdaman nyo. Nadidinig niya yung nadidinig nyo. Nakikita niya yung nakikita natin. Bakit? Sapagkat nakatunghay ang Diyos sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang salita. Hindi siya nagbabago sa katangian na yan. Pangalawa, God, knowledge does not change. God's power does not change. What? God can do everything by His unlimited power. Magagawa ng Diyos ang anumang bagay sa Kanya pong kapangyarihan na walang limitasyon. Sino po naniniwala walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos? God can do everything according to His promise. May power siyang baguhin ang mga nagaganap sa ating buhay. May kapangyarihan siyang baguhin ang tatay mo na lasenggo upang siya po ay baguhin ng Panginoon. May power si Lord noon. Naalala ko sabi ng ansang anak, Pastor, salamat po sa Panginoon. Kabuti ng Diyos. Ang tatay ko laging nagdudulot sa amin ng takot at pangamba pag umuwi. Pero makilala niya ang Panginoon. Ngayon, masaya kami nakikita siya. Siya pa nag-i-encourage sa amin para maglingkod sa Panginoon. Dati po, pag umuwi tatay niya, gumugulibahi daw nila. Kaya para nalangin daw niya, Lord, kunin mo na tatay ko kasi nanay ko umiiyak, nanay ko nasasaktan, kami nasasaktan. Pero makilala ka Panginoon. To make the story short, dumating po yung pagkakataon na may nag-share sa kanya
tumanggap kay Lord, nagsisi ng kasalanan, binago ng Panginoon. Bakit? Kung meron man pwede magbago, may kapangyarihan magbago ng buhay ng tao, ang Diyos po. Hindi ko pwedeng baguhin ang puso niyo sa totoo lang. Kausapin ko kayo, magbabago ba puso niyo? Hindi. Ang Diyos po, sa kapangyarihan ng Espiritu, ang may kakayahan baguhin tayo. Wala pong imposible sa Panginoon. Hindi po nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. May power siyang ibigay ang ating mga kahilingan. Naniwala po ba kayo ron? Kaya nga tayo nagpipray. May power siyang ipakita ang ating hinaharap. Yes, may power siya ganun. May power siyang buksan ang flood of gates of heaven to pour out His blessing. May kapangyarihan siya na buksan ang durungawan ng langit at ibuhos niya ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung susundin lang natin yung kanyang mga pangako sa buhay natin, may kapangyarihan po siya. God has a power for us to live. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Pumikit po kayo. Madilim, dumilat po kayo. Sino nagbigay ng kapangyarihan tayo makakita? Ang Diyos. Hello? Di po ba? Sinong nagbigay sa akin kakayahan ng makalakad pa, makababa pa ng hagdanang ito? Sa totoo lang, nirarayuman ako tuhod ko. Bakit? Given na po yun. Hindi na ako bata. Minsan nga, nagtutulungan pa kami yung mag-asawa. Mama, babangon na ako. Tutulungan. Maging siya. Bago kami makatayo ng ito, realidad po ito. We just want to be honest with you. Bakit? Hindi na kami bata. At ako, alam ko, identify ang marami dito sa akin. Pag tumayo ng galing sa higaan, pagtayo, yung mabilis ng pagtayo, young people lang yun. Ang mga senior, unawain nyo naman kami. Hello? Unawain nyo naman kami. Dinumero na ho yan. 1, 2, 3, angat. Bakit? Given. But thank God, because God can give us additional power to do what He wants us to do. Additional strength. Kasi may kapangyarihan ng Diyos. Tumugon sa panalangin, maghimala ng buhay, magpalakas sa nanghihina, magpagaling sa mga karamdaman, magbigay ng pag-asa na walang pag-asa. Hindi ho nababagong power ng Diyos. Ano po sabi ng Bible? Matthew 7:7, sabi rito, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. It has something to do with asking something from God. God is able to open the door, able to hear our cry, able to reach out His hand and touch us. Amen. Hallelujah. Ako po'y naniniwala, ang Diyos pa rin naghihimala, nagpapagaling, nagpapalakas, nagbibigay ng tagumpay. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. At hindi po magbabago ang Diyos sa karakter niyang yan. Hindi po magbabago ang Panginoon. Amen. Pangatlong bagay na hindi nagbabago ang Diyos, ang kanyang pag-ibig hindi nagbabago. God's love. God's love. God's love. Ano sabi? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Anong verse yan sa Bible? Hello? O, nakalimut, di ka nagbabasa ng Bible. Wala ho sa Psalms, sa Lamentation yan, chapter 3, verse 20. Yan. Lamentation chapter 3. Hello? The steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies never come to an end. Hindi po nagbabago yung kanyang kahabagan. Tingnan nyo, magkasala ka, ang Diyos marunong magpatawad. Kasi hindi siya nagbabago sa punto na yon. Ang pagmamahal niya sa atin hindi nagbabago. Iwan ka man ng mahal mo sa buhay, ang Diyos hindi kanya iiwan. Amen. Hallelujah. Praise God. Unawain po natin ito. Sino po nakapanood ng Passion of Christ? Sana nga may film clip tayo dito para makita natin yung hindi niya iniwan tayo eh. Yung Passion of Christ, meron po kayong kapirasong pwede ba magpakita niya, mamaya signal sa akin Passion of Christ? Yung siya yung binubugbog, yung siya ay nasa harap ng mga Roman soldier, yung siya ay nakaluhod, pinanampas siya ng kawayan na, yung kawayan, yung yantok na kawayan. Sino po nakakita ng yantok na kawayan? Yantok. Yung solid na yantok, habang hinampas sa kanya hanggang sa ito ay, maging, ang tawag doon? Mahiwa-hiwa-hiwalay habang hinahampas ang katawan ng Panginoon. Tapos yung latigo ng mga Romano na may spike yung dulo, may tinik yung dulo, na hinahampas, tapos biglang binaba, tapos yung balat ng Panginoon. Amen. So yun. Hanggang sa ilagay yung corona, hindi kumibo ang Panginoon.
Tinanggap niya ang lahat. Bakit? Dahil sa atin. Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong iligtas. Ang purpose po ng Lord ay upang bayaran ating kasalanan, upang ibuhos ang kanyang dugo, upang linisin tayo sa ating pagkakasala. That's the reason why Jesus Christ offered His life and died for us. Because sabi mo ng Bible, kung walang pagbububo ng dugo, wala kapatawaran ng kasalanan. Tayo dapat nagbayad nun, hindi siya eh. But Jesus offered His life for us because Jesus loved us. God so loved us so much. Ang pag-ibig ng Diyos. Nang ibig sabihin po, hindi magbabago pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano man sitwasyon mo. Pinakita ito ng Panginoon sa punto na yon. Meron bang pagpakita lang sandali, nak? Wala ito sa akin, pero parang naisip ko lang panurin natin sandali. Para naman maalala nating muli ang ginawa ng Panginoon na hindi siya nagbabago kailan ng pag-ibig niya sa atin. To the point na habang siya nabayubay sa krus, napako sa krus. Ang ganda na sa pelikula kasi binaliktad pa yung krus, oh. Tapos binaliktad yung pako. Wala siya. Tapos sinabi Panginoon, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman na kailang ginagawa. Wow! Kataga ng pag-ibig na dakila mula sa Diyos. Dahil sa atin, sa akin, sa inyo. Hallelujah. Ang tanong tapos mag-isip tayo, Lord, nasaan ka? Binigay na nga niya ang buhay niya sa atin nung panahon na tayo makasalanan Lalo pa ngayon, nakilala mo na si Lord. Iiwan ka pa niya at pababayaan. Hindi po. May mga sitwasyon po para bang hindi tayo nag-iisa lang tayo sa mundong ito. But thank God. Sandali po. Tingnan natin sandali ito. Pakita lang natin.
gusto natin ma-prove yung pag-ibig ng Diyos sa atin, look at the cross of Calvary. Look at the cross of Calvary. Wala tayong nadinig na sinabi ng pang-ayaw ko na. Kundi bagkos, sinabi niya po, karugtong niyan, may karugtong pa yan eh. Nung pinapako na sa krus, binabaluktot na yung pako, pati yung dinaganan pa siya ng krus, hanggang itayo ito. Father, forgive them for they know not what they're doing. Hindi po nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo lang nagbabago ng pag-unawa at pagmamahal sa Diyos. Yun po totoo. Ang sabi nga po ng aklat ng Isaias, chapter 54, verse 10, maguguwa ang mga bundok at mga burol at mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi na maglalaho at mananatili ang kapayapaan na aking pinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa atin. Sino siya nating sinasamba? Si Diyos na nagmahal ng totoo sa buhay ko at buhay niya. Anong dahilan kung bakit ako nandito? Bakit tayo nabubuhay? Because of God's love. Another character of God, because of God is good. God's goodness. Hindi nagbabago kabutihan ng Diyos. God is good. All the time, God is good. Si mabuti sa atin, He always act out of His goodness to us. He makes all things work for our good. Even in bad times, He will manifest His goodness to us. Ito ang sabi ng Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Meron kong nakausap, nagtatampo siya dahil sa hindi siya napili, hindi siya nakakasama doon sa grupo ng mga taong para sa isang competition abroad. Hindi siya nasama, sama ng loob niya. Nagpipray pa naman siya kay Lord. Not knowing na may dahilan pala kung bakit siya hindi sinama. Hindi niya alam yun eh. Dumating po yung pagkakataon makasama na isama doon, nangyari, pagdating doon sa airport, doon sa lugar na yon, nakulong silang lahat. Nakulong sila. Yung pala, na illegal recruit sila. Mali. Samantalang sa sama-sama ng loob niya, nung malaman niya ito, na-realize niya, yung himotok niya na bago, Lord, mabuti ka pala, hindi ko alam, iningatan mo pala buhay ko. Worse yung senaryo niya, parang hindi niya matanggap yung pagkalugin, pagkatalo, hindi siya naisama, pero may dahilan pala ang Diyos. Kapatid, marahil may gusto kang mangyari pero hindi nangyayari. May dahilan ng Diyos kung bakit. Bakit hindi? Meron ko nakausapin niya, Pastor, hindi ako nanalo sa eleksyon. Sabi ko, bakit? Masama loob ko sa inyo. Ba't ka sa loob mo? Anong kinalaman ko sa iyo? Bagay na yan. Na-realize niya after few years, saka lumapit sa Pastor John, kasama ko sa paglilingkod, kapwa ko pastor. Sumalo. Pastor John, pasensya na. Sumalo ko sa inyo, mali pala ako. May kalamin pala ng Diyos sa buhay ko. Yung palang dahilan. Ngayon ko na-realize. Alam niyo, Romans 8:20, totoo po yun. Marahil pangit ang nangyari sa'yo, pero bakit pinitulutan ng Diyos mangyari ang bagay na yan? Upang ingatan ka pala ng Panginoon. Yung palang dahilan kung bakit. Nagagalit tayo pag natatraffic tayo, sumasama ang loob tayo pag nasingitan tayo. Yung pala, yung nasumingit sa atin, siya makakasagasa ng taong may problema sa isip. Hello? Iningatan ka lang ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin matanggap dahil parang unfair para sa atin. Pero not knowing, yung pag-ibig pala ng Diyos umiiral pa rin sa buhay natin. Sa mga sitwasyong hindi maganda para sa pagtanaw natin. God knows what's good for us because God loves us so much. Hindi magbabago pag-ibig ng Diyos sa iyo. Magkamali ka man, hindi magbabago pag-ibig ng Diyos. Maraming magbago pananaw ng tao sa iyo. Sa mundong ito, hindi na bago yun. Yung dati mong kasama, dati mong nagpapalakas, hindi ka na pinalalakas. Dati mong kaibigan, hindi mo na kaibigan. Dati mong asawa, hindi mo na asawa. Dati mong tinuring kang anak, hindi na anak. Sabi sa akin, Pastor, sama-sama ng loob ko. Bakit? Itinuring namin, inaruga namin. Ito nung nakarang araw lang, kausap ko isang pastor. Sabi, pinag-aral namin. Kinalinga namin, ganito. Tapos yung ilang mga miyembro, tinangay pa niya. Sabi, Pastor, sama-sama ng loob ko. Inang tawag doon? Inaruga, inampun, pinag-aral.
Tapos ganun pa. Kayo po, kung gawan kayo ng ganun, ano sama ang loob nyo? Sasama loob nyo. Sama loob nyo. Po ba? Pero dumating po yung pagkakataon. Sabi ko, may karugtong istorya ba yan? May karugtong pastor. Ito maganda. Bakit? Dumating po yung pagkakataon, nung ikakasal na siya, ako pa gustong gawing ninong. Sama-sama ng loob ko. Sabi ko, baka naman may problema sa pag-iisip yun. Taong yan. Hindi, pastor, inunawa ko na lang. At ngayon po, humingi ng tawad sa akin at binalik muli yung relasyon. Di ba maganda? Kaya lang, may mga pagkakataon sa buhay natin, ganun talaga ang pagbabago sa mundong ito eh. Pero ang Diyos kailanman, ang pag-ibig niya sa iyo, hindi magbabago. Yan po ang mahalaga. Feeling mo, nag-iisa ka, huwag mong isipin yun. Bakit? Ang Diyos lagi mong kasama. Tiyak yun. The goodness of God, always there. Amen. Ano pa? Yung God concerns never changes. God cares about every aspect of our lives. He cares kahit ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay. Niwala po ba kayo? He cares. God cares to listen to our cries. Ang sabi ng Micah chapter 7 verse 7, ngunit para sa akin kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ito'y kanyang diringgin. Because God listened to our heart cry. Nakikinig po ang Diyos sa inaing at pagtangis ng bawat isa. Anong iniiyak mo? Alam, sa totoo lang, sino ba nakakaunawa sa inyo ng lubos? Sa inyong tunay na kalagayan, meron po ba? Pag nalaman ba ng iba yung tunay niyong pagkatao, tatanggapin pa rin ba kayo? Pag nalaman ba yan, ipiling nila, lakas-lakas mo, tapos mahina ka pala. Sino nakakaunawa sa kalagayan ng pastor niyo na parang piling ng pastor na nakangiti lagi? Pero may mga pagkakataon po, hindi ako napapangiti. Bakit tao lang eh? Tingnan niyo katabi niyo. Yung nakangiti sa inyo, sa totoo lang. Ang bigat po ng problema niyan dala-dala. Pag nag-iisa yan, hindi makangiti yan. At sinong makaunawa ng lubos sa inyong kalagayan? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. Sino doon may problema dito sa pera? Wala. Puri ng Panginoon. Alam, pinagpapa. Kasi alam natin, hindi natin kayang abutin ang pangailangan ng lahat, di po ba? O, sino ba makakaunawa sa inyong kalagayan? Sino makakaunawa sa laki ng utang mo? Si Lord. Sino makakaunawa sa bayarin mo? Si Lord. Sino makakaunawa sa pagkalugi mo? Ang Panginoon. Minsan we pretend to be good, di ba? We pretend to be good. Good ako. Pero in reality, we're not good. It is only God is good. Tanging ang Diyos lang mabuti sa totoo lang. Kasi vulnerable tayo to commit mistakes. Vulnerable tayo magkawala ng pag-asa. Vulnerable tayo magkamali, magkulang, manghina. Hindi lahat ng oras masaya tayo, di po ba? Pero salamat sa Panginoon because God cares. Sa moment na tayo malungkot, diyan si Lord. Nagmamalasakit siya. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Naranasan ko po yung may mga pagkakataon na parang, Lord, kapag binanggit ko problema ko, sino ba makakaunawa? Pero salamat Panginoon, nandyan ka pala. Nandyan pala si Lord. Hallelujah. Nandyan pala ang Panginoon. Hello? Nandyan pala ang Panginoon. Sino dito yung mga kamay, mga daliri, hindi na may tiklop? Naintindihan ni Lord yan. God cares. Yung tinutulungan na yung daliri, lumikog. Hello? Sino dito hindi na makatakbo? Nakakatakbo ba daw? Pastor, ako 90 na pero nakakatakbo pa rin. Pero hindi lahat ng 90. Pero nga 30, hindi na makatakbo eh. Pero sino makakaintindi sa iyo sa iyong kalagayan? God cares. God knows. God understands. Amen. God is concerned. And then, ano pa? God's plan never changes. Ito maganda. God's plan is always better than our plans. Because it's perfect. Kasi ang plano ng Diyos sa buhay mo, perfect yan. Bakit? Bakit perfect? Kasi perfect ang Diyos na gumawa at nagplano ito para sa buhay mo. Akala ko noon, ang pagpapastor, malungkot. Kahit tawagan ng Panginoon, sabi ni Lord, anak, iwan mo lahat, magpastor ka. Panginoon naman, nakita ko pastor ko, lungkot bago mag-pray, ganito. So, hindi ganun kagandang, daling tanggapin yung maglingkod sa Panginoon sa panahon na yun. Bakit? Given na po yun. Kasi may mga, yung problema mo, problema ng iba po, problemahin mo.
Yung problema nyo, problema ko. Bakit? Kasi responsibility, pag-pray ko kay Lord. Samantala kung hindi ako pastor, sarili ko lang. Di po ba? Tingnan nyo katabi nyo. Alam nyo po ba, mula na isang mga Kristiyano, pati problema niya, problema mo na rin. Bakit? Ang sabi po ng Bible, therefore encourage one another and build each other up. Pag sinabing one another, hindi lang sarili mo, kundi, halimbawa kung tatay ka, tapos Kristiyano ka, mahal mo si Lord, ano yun? May pananagutan ka bilang tatay sa iyong mga anak, sa iyong mga nasasakupan, pamilya. Responsibility yun eh. Pero kung binata ka, responsibility sa sarili mo lang. Magulang mo, sarili mo, kapatid mo. Pero pagka pumasok na sa buhay may asawa, dumadagdag yung responsibility, dumadagdag yung pasan, dumadagdag yung bigatin. Lalo na pagka sa Panginoon ka. Kasi you will always be accountable to God in every endeavor you're in. Accountable tayo sa Diyos eh. So bumibigat ba problema? Yes. Pero who cares? God cares. Kung iniisip mo yung kabuhayan mo, God cares. Alam ng Diyos. Kung iniisip mo yung problema ng pamilya mo, alam ng Diyos yun, sapagkat siya nagmamalasakit sa atin. Hindi po magbabagong pagmamalasakit ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang sabi nga ng Bible wala na isa sa atin dumating sa mundong ito na meron ng dala. Bare and naked tayo nung dumating sa mundong ito. Tama po ba? Baka naman kayo po na isinilang nakabadamit na. Hindi po. Lahat po tayo hubot-hubad. Ano mang bagay na meron tayo ngayon, ito po'y biyaya ng kaloob ng Diyos. Regalo, gift ng God. Our family is a gift. Our work is a gift. Knowledge is a gift. Kaloob ng Diyos yan. Ang trabaho mo, kaloob ng Diyos yan. Ang wisdom mo, kaloob ng Diyos. Taluno mo, kaloob ng kalakasan mo, kaloob ng Diyos yan. Ang pamilya mo, kaloob ng Diyos. Ang laman ng bulsa mo, kaloob ng Diyos yan. Sa Kanya yan, hindi sa iyo yan. Wag mong isipin na, ito galing po sa akin pagpapagal. Oo, pagpapagal. Pero kanino galing kalakasan? Bakit kami buhay? Ang Diyos pa rin nagbigay ng buhay. Bawat araw dumarating sa buhay, galing sa Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. So, dapat natin i-recognize, ang Diyos ang pinagmulan ng lahat. So, ang tanong ay ganito, kailan nagkulang ang Diyos? Hindi ko nagkulang ang Diyos, kailanman. Nagkulang lang tayo appreciate yung biyaya ng Panginoon. Para sa piling natin kulang, Panginoon, kulang eh. Paano naging kulang? Hindi ba sapat ang Diyos sa biyaya sa bawat araw? Ang problema lang, we compare ourselves to others. Pagka kulang kasi kinumpara mo sarili mo sa iba. Eh Lord, kulang kasi bago sa sakyan niya eh. Nung kahapon nga, doon po sa amin pong lugar na pinagdausan po ng amin pong fire up, dinala po kami sa isang restaurant. Doon sa restaurant, may Lamborghini. Lamborghini nandun sa ano. Nagpa-picture tuloy ako. Ang ganda-ganda. Lamborghini. Ang problema, hindi naman magamit. Nung may-ari, naka-display lang doon. Totoong Lamborghini. Tinanong ko si Pastor Jun Dulatas, attorney. Sabi ko, Pastor Jun, alam mo ba presyo niyan? Sabi niya, Pastor, alam mo ba presyo niyan? Ano yan? 40 million yan. Pero yung bago niyan, 80 million, 200 million. Wow, 40 million. Biro mo kung 40 million, kung sa atin yun, ang dami ng church na napatayo noon, di ba? Praise God, hallelujah. Marami na tayong mga workers na napadala kung saan-saan. 40 million, tapos yun lang. Kaya lang, ang tanong ay ganito, kung mayroon kang ganun, wala, lulukot ang buhay mo. Hindi. Sapat na sa iyong talwa gulong, umaandar naman, di pray in the Lord, di ba? Purihin ang Panginoon. Amen. Di po ba? Hallelujah. Kaya alam, minsan, ang problema po, yung satisfaction, dinadaramdaman kasi kinokopya natin iba. Kinukumpara natin yung blessing ng iba. Yung sweldo mo kasi mas malaki sa kapitbahay mo kaysa sa'yo, nalulungkot ka. Pero hindi not knowing, ang problema lang, mismanagement of whatever we have. Dapat lang maging wise tayo sa how to manage our finances. Godly financial management ang tawag doon. Appreciate mo si Lord. May sekreto dyan. 10%, unahin mo si Lord. Halimbawa, 100, may 100 piso ka. 10% bigyan mo kay Lord. Biblical yun eh. So, ilang natira sa'yo? 90. O, di 20 pesos, isave mo. O, matitira sa'yo? 70. O, 10 pesos, i-share mo para sa other items na pagbibigay mo, pagkakalo mo sa iba. Sacrificial offering yun, tawag doon. Eh, di 60%. Ang tanong, lugi ka pa ba 60%? O 60 pesos. Halimbawa, 60 pesos mabibili sa 60 pesos. O ilang korneto yon? Ano isa lang? Tatlo? O di tatlo. Ilang ka? Isa ka lang eh. O bakit? Alam mo sa totoo lang, sapat ang biyaya ng Diyos.
sa pangailangan ng lahat. It's a matter of understanding lang yung financial system ng Diyos eh. And the Lord will bless you more. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kung maging tapat ka, siksik, liglig, na gumapo, ibibuhos ng Panginoon sa'yo. So, ibig sabihin, dadagdagan pa ni Lord yun, hindi siya kulang. Ganun po ang equation ng Panginoon eh. At alam ng taga-Caloocan Bethel yan. Hello? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Because God cares. God understands. God has a perfect plan. Ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11, sabi ron, ganda sinabi dito, tingnan niyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Sabi ng Diyos, batid ko. Alam niya daw ng lubos ang magagandang plano sa buhay natin. Mga planong hindi ikasasama, kundi para sa iyong kabubuti. Yun pala eh. Tingnan niyo po, bakit tayo nagkukulang na tanggapin itong planong ito at makita itong planong ito? Kasi umaga pa lamang, hindi natin hinahanap yung plano ng Diyos. Every morning, we desire is our own yung sarili nating programa at plano. Ano ba gusto kong mangyari? Pagising pa lamang, ano yung inuuna natin? Aber, anong inuuna mo, yun ang laman ng puso mo. Gusto niyo malaman kung ano laman ng puso natin? Dalawang bagay lang yan. Saan pumupunta ang laman ng bulsa mo at saan mo ginugol yung oras mo? Yun yung laman ng puso mo. Ulitin ko yun. Dalawang bagay lang. Pwedeng gamiting measurement for you to understand what is in your heart. Saan mo ginugol yung oras mo at saan mo dinadala yung laman ng bulsa mo. Priority mo yun. Laman ng puso mo yun. Halimbawa, yung laman ng bulsa mo, pumunta ka ng palengke, bakit? Para sa kapakanan at pangailangan pagkain ng aking mga mahal sa buhay. Doon mo ginugol yun. Ibig sabihin, nasa puso mo yun. Nasa puso mo, pamilya mo. Kasi you spend much of your money for the welfare of your children, of your households. Diba? Tama ba yun? Pero kung laman ng bulsa mo, ginugugol mo sa bisyo, yun ang nasa puso mo. Sugal, yun nasa puso mo. Okay? Kalokohan, yun nasa puso mo. Kasi doon mo ginugugol eh. Yung laman ng bulsa mo at yung laman ng puso mo. Anong oras mo pala? You spend your time. Saan mo ginugugol? Ngayon, ang problema po ganito. Saan mo ginugugol oras mo? Ito po problema. Ang mga Pilipino po, sikat. Number 1 po saan? Sa panunood ho ng online. Number 1 daw tayo sa mga TikTokers. Number 1 daw tayo sa mga viewers sa online. Kaya pinagkikitaan ng mga Pilipino. Alam niyo po ba yun? Ayon sa survey, ayon sa pag-aaral, 2023-2024. Alam mo, yung mga foreigner, pinagkikitaan tayo. Kasi tayo nanonood ng mga views nila eh. Tayo nagbe-views ng kanilang mga programa. Hindi niyo pansin yun? Hindi lang tayo number 1 text capital ng mundo, kundi tayo po number 1 viewers ng internet sa buong mundo. We spend 12 to 14 hours a day. Ang tanong ay ganito, how much yung spend natin oras pag-aaral ng salita at pagbabasa ng Bible at pananalangin? Aber, tigangin natin, tanongin natin sa sarili natin. Nagpapatunay lang po, yun ang laman ng puso natin. Yung laman ng puso natin. Ayan. So, alam niyo number 1 platform, Google daw, number 1. Yun po number 1 pinupuntahan ng mga Pilipino, Google. Pag may tanong sila, Google. Ano mabuti sa buhay nila, Google. Anong plano ng Diyos sa buhay nila, Google. Google ang sumasagot. Hindi na salita ng Diyos sumasagot sa kanilang problema. So, ilan ng Diyos? Google. So, yun po ang problema. So, sumikat si Google, hindi ang salita ng Diyos. Remember, sabi po rito, sa ating kabubuti, ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng, reflect mo ulit, anak, malapit na ako matapos. Punong-puno ng pag-asa. Sino kakaalam na magandang buhay natin, kinabukasan at pag-asa? Ang sabi dito, sapagkat batid kong lubos, sabi ng Diyos, ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Sino nakakaalam? Ang Diyos pala. Kasi nga siyang may-ari ng buhay eh. Siyang may-ari ng buhay ko at bukas ko. Maging sa gawain, ang gawain po hindi may-ari po si pastor. Oh. Diyos pa rin ang may-ari ng gawain. Kung meron man mabuti sa gawain ng Diyos dito sa Caloocan Bethel, ang Diyos pa rin nakakaalam. We are subject and we must yield to the guidance and leading of the Holy Spirit. Yun po ang mahalaga. Ano sabi rito? At ito'y planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga tatay, gusto mo malaman ng magandang bukas mo? Tanungin mo ang Diyos kung anong plano niya para sa iyo. Mga nanay, tanungin mo ang Diyos. Alamin mo ito. Magbasa ka, humingi ka ng guidance. Hingin mo sa Holy Spirit na guide ka niya sa kanyang panukala sa inyong buhay.
Amen? God knows what's good. And hindi ho nagbabago ang Diyos sa kanyang magandang plano sa buhay natin. Ito. Next, dalawang bagay lang, God's assurance. Ang katiyakan ng Diyos, hindi magbabago. Assurance of salvation. Ang sabi, kapag nanalig ka ng totoo sa Panginoong Hesus, you are assured of your salvation. Ito ang sabi sa 2 Timothy chapter 1, verse 12. Ano sabi diyan? Sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayan at natitiyak kong naiingatan niya hanggang sa wakas ang pinagkatiwala ko sa Kanya. Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, lubos kong kilala. Kilala niya kung sino kanyang pinagtiwalaan. Sino ba yung pinagtiwalaan niya ng kanyang buhay at kaligtasan? Ang Panginoong Hesus. Kung babasahin niyo po yung buong kabanata po ng sulat ni Pablo, binigyan niya ng diin po ang kahalagaan ng relasyon kay Kristo. Ngayon, tanong ganito, kanino niyo pinagkatiwala ng lubos ang inyong bukas? Sa trabaho? Pwedeng mawala yan. Pwedeng magsara yung kumpanya, pwedeng malugi business mo. Pero kapag ka ang Diyos, nagmamayari ng lahat, nakatitiyakan na ang pag-asa at bukas mo ay may kinalam, may katiyakan. Mayroon kang pag-asang hinaharap pagka ang Diyos mo, pinagkatiwala ang lahat. Ano sabi niya diyan? Sapagkat natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang pinagkatiwala ko sa Kanya. In good hands, nasa mabuting kamay ang nagtitiwala sa Panginoon. At hindi po magbabago yung katiyakan na yan. Katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan kapag ka nakikristo ka. Hello? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory be to God. And lastly, God's presence. Ito, ang presensya ng Diyos. No matter what you go through, ano man ang iyong kinalalagyan, ano yung pinagdadaanan mo, kasama mo ang Diyos. Nariyan lagi ang kanyang gabay, support at pag-iingat. Ito pong sabi ng Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupo. Ano ibig sabihin niya dyan? Ano man ang kalagayan mo, ano man pinagdadaanan mo, nandoon ang Panginoon. Hindi ka niya iniwan, ni pinababayaan man. Yung presence ng Diyos, lagi mong kasama. Hindi lang natin ito minsan pinapansin. May nagtanong sa akin, Pastor, pagkagagawa ba akong nakalokohan, nandun ba ang Panginoon? Sinasamahan ba ako? Hindi naman mawawala ang Diyos eh. Hindi lang siya natutuwa sa gagawin mo. Pero nandoon ang Panginoon. Dapat mo isipin, nandoon ang Diyos. Ang presence ng Lord nandoon. Pagpapasok ba ako sa beer house, nandoon si Lord, papasok din siya. O, huwag mo kalimutan ito. God, hindi mo siya pwedeng hadlangan. Ayaw niya lang yung lugar na pupuntahan mo. Pero yung presence ng Diyos, lagi nandyan upang ingatan, gabayan ka. Upang paalalahanan ka. Kakaintindihan po ba tayo? Hindi ho magbabago ang presensya ng Diyos. At hindi po nakasalalay doon sa kagalakan ang pagpupuri natin sa Panginoon. Para bagang dating ganito, wala ang Diyos kasi hindi ko nadadama, hindi dumakita ang balahibo. Hindi kailangan umangat yung balahibo mo, tumayo yung balahibo mo para masabi mo ang presensya ng Diyos nandyan. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. It's a matter of heart, attaching ourselves to God. Alam niyo, pwedeng masaya ka at hindi sa pagpupuri, pagsamba mo sa Panginoon. Pero ang Diyos lagi nandyan. Yung presence niya, sasamahan ka lagi. Alam niyo, hindi lahat ng oras masaya kang dumadalo sa gawain. Sino po dito lahat ng linggo masaya siyang mapunta ng church? Salamat po doon. Pero may pagkakataon, parang ang hirap pumakbang. Aminin natin yan. Hello? Ang hirap bumangon, aminin natin yan. Nakbangon na. Ano pong dahilan na baka kailangan magbangon ng maaga? Naklinggo ngayon, may sambahan pa tayo. Ano pa, Nay? Pastor ka, tinaantay ka na. Ikaw mangangaral doon. Late ka na naman. Parang bang ang hirap tumayo, no? Ano ba ibig sabihin? May mga pagkakataon, ganun po ang sitwasyon. Pero ano man ang naramdaman mo, ang Diyos hindi man kailan ka iiwanan. God's presence always there. Kasama mo misis mo, hindi mo kasama mo, nandun ang presensya ng Diyos. Hindi lang siya natutuwa sa ginagawa mo. Meron siyang paalala at may babala. At meron siyang pwedeng gawing hindi maganda sa buhay mo na magpapatuwid ng buhay natin. Kasi ang presence ng Diyos lagi nandun. As I wind up, ano sabi po ng Panginoon? God's presence. No matter what you go through, God is with you. Nariyan lagi siya. Dahil gusto kanyang samahan, palakasin, ingatan, balaan, at muli mong paalalahanan. Ganyan po kabuti ang Diyos sa bawat isa. God is unchanging God. And His character need to be developed in our minds and hearts.
Sino ba itong Diyos na ito? Kinikilala ba natin siya? Na hindi siya nagbabago sa kanyang karakter, katangian. Kapatid, at hindi siya magbabago kailanman sa kanyang pangako. Anong pangako ng Diyos na pwede mong angkinin sa umagang ito upang maabot niya ang iyong kalagayan? Meron ka bang problemang mabigat na hindi niya kayang gawin? Wala. May pangangailangan ka ba na hindi niya kayang tugunin? Wala. Kaya tama lang na magtiwala tayo sa Kanya na hindi kailanman nagbabago. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hindi ko po alam ang inyo pong pinagdadaan ng sitwasyon sa pagkakataong ito. Ano ang krisis meron tayo? Problema ating daladala. Hindi ko po alam kung paano tumugon at umabot ang Diyos sa inyong kalagayan sa pamamagitan ng kanyang mensahe. But one thing sure, God is teaching us that we have a God who never changes. Meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago sa kanyang pangako, hindi siya nagbabago sa kanyang hangarin, hindi siya nagbabago sa kanyang katangian. Kapatid, sa umagang ito, gaano mo kinilala ang Diyos at paano siya kumilos sa ating kalagayan? Siya ba yung Diyos na nakakaalam para sa iyo ng lahat ng bagay sa buhay mo? Alam mo ba, alam ng Diyos ang bigatin mong daladala. Alam niyang mabuti para sa iyo. Alam niya yung problema mo. Alam niya yung kasalanan mong nagawa. Na kung kinakailangan mo humingi ng tawad, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung paano niya tutugunin ang ating pangailangan. Alam ng Diyos kung paano niya tayo tutuwid. Alam ng Diyos kung paano tayo pagagalingin. Alam ng Diyos kung paano niya tayo pasasayahin. Alam din ng Diyos ang magandang plano para sa atin. Alam mo ba na ang Diyos na ito'y nagmamalasakit, nagmamahal, puno ng pag-ibig, puno ng pagmamalasakit, puno ng kahabagan, puno ng biyaya. Amen. So bagang ito, kung meron matay pangailangan, kalagayan, kahilingan sa Panginoon, pwede kang lumapit sa harap at yung pagkakbang kilalanin mo ko siya kung paano mo siya kinikilala sa umagang ito. Sino ba siya para sa iyo? Kung naniwala ka siya ang Diyos na mayroong kakayanan na abutin ka sa iyong kalagayan, just come and believe. Huwag po kayong humagbang na basta paghakbang. Kasi sinabi ni Pastor, kung di humakbang po kayo, ayon pa sa iyong paniniwala. Ayon sa iyong pagtitiwala. Kung sino itong Diyos na ito. Sino siya para sa iyo? Hallelujah. Kung gusto mo ng kaligtasan ng iyong buhay, hindi mo tiyak ang iyong kaligtasan. Pero inunawa mo, siya pala ang magliligtas sa buhay. Siya pala, sa Kanya pala ang kaligtasan ng buhay ko. So ipagkatiwala mo sa Panginoon na kaya Kanyang iligtas. Hallelujah. Meron po ba dito na kailangan ng special prayer? Just come and we will pray. Believe that there is a God who is unchangeable. God who is powerful, all-knowing, able to guide and lead us. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, kung meron pa pong inuudyo ka ng Panginoon, lumapit, humiling, dalangin ang kanyang kalagayan. Bukas po ang altar upang tayo po'y humakbang na may pagtitiwala. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, aming Ama, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo. Opo, marami pong mga pagbabago nagaganap sa aming pong paligid. Pagbabago ng buhay patungo sa hindi po kabutihan, kundi kasamaan. Pagbabago ng kultura, palayo sa iyo. Pero gayon pa man, Panginoon, sa kabila ng mga sitwasyong kawalan ng pag-asa, kawalan ng katiyakan, Panginoon, amin pong hinaharap. Salamat, meron kaming Diyos na hindi nagbabago at ang kanyang pangako ay totoo at tapat, mananatili magpakailanman. Panginoon, paano ka namin kinikilala? Sino ka ba sa amin, O Diyos? Naniniwala ba kami na ikaw'y Diyos na nakakaalam ng lahat sa buhay namin? Panginoon, tulungan mo kaming lumalim ang aming pag-unawa sa iyo. Kilalanin ka namin ng lubos. Kilalanin namin, Panginoon, ang katotohanan na ikaw yung Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng patawad, awa, at kalinga sa amin.
Ikaw rin din, Diyos, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa, na nawawala ng pag-asa. Diyos na marunong mahabag, marunong magbigay ng kagalakan sa panahon ng aming kalungkutan. O Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Ama. Hinihingi po namin ng tawad ng aming pong karumihan. Panginoon, Lord, Ikaw po Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. And you have proven that to us, O God, to the cross of Calvary. Wala pong question, O Diyos, ang bagay na yun. Kaya lang kuminsan, Panginoon, nagkakaroon kami ng agam-agam, kawalan ng pag-asa, at nababahala, Panginoon, kapag ang iniisip namin ang aming sarili na, at nalalayo ng aming pagtanaw sa iyo, O Diyos, at pagtayo sa iyong katotohanan, at sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami, Ama. Humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang. Linisin mo ang aming mga karumihan, O Diyos, God, in the name of Jesus. Lord, baguhin mo ang buhay namin, Ama. Lord, kung kami nalayo sa iyo, Panginoon, patawad po, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, may lapit namin aming masarili sa iyo, God, at lalo ka namin kilalanin kung sino ka, kung gaano ka kabuti sa amin, Panginoon. Kung meron man sa amin, Lord, hindi ka pa pinatatanggap sa kanyang puso, hindi ka pa lubos ko, God, tinatanggap sa kanyang buhay. Bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay niya, Panginoon, mangusap ka sa puso niya. Buksan mo ang puso niya, Panginoon, at madaman niya ang kalinga at pag-ibig mo po, Panginoon, at ngaroon siya ng pagpapasya sa sarili niya na tanggapin ka bilang Diyos at kanyang sariling tagapagligtas. Ganon din po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, O God, sa pamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, na yung tinanggap, O Diyos, kami nagsigali, sabi mo sa iyong mga salita, O God. Naniniwala kami, Panginoon, walang bagay sa buhay namin, Panginoon, na hindi mo kayang abutin, hindi mo kayang hipuin mo pa, Panginoon, hindi mo kayang baguhin, O Diyos. Lord, nothing is impossible with you. Hindi nagbabago yung kapangyarihan, hindi nagbabago yung pag-ibig, yung magandang plano sa buhay namin. At Lord, sa pagkakataong ito, hinihiling din po namin, Panginoon, na maging maliwanag sa amin kung ano po yung layunin mo sa buhay namin ito. At nawa, Panginoon, magkaroon kami ng hangarin, Panginoon, na magkaroon po ng kaganapan sa buhay namin, O Diyos. Ang mga bagay na yun, O Diyos, na nilalayon mo sa aming pong buhay. O God, sapagkat perfect ang yung plano mo. Kasi sapagkat ikaw ay perfect God who knows what is perfect and good for us, O God. Ama, mangilos ka sa aming kalagitnaan. Pangamitan ng Banal na Espiritu, mangusap ka, Panginoon. Tuwid mo ang aming buhay, gabayan mo kami, Panginoon. Dalain ko, Lord God, ang mga ama ng tahanan, Lord, pangunahan mo sila. Ikaw pong nakakaalam at nakakabatid, Panginoon, ng kailang mga bigati dala-dala. Mga nanay ng tahanan, mga anak na narito, kailang mga plano at programa sa buhay, O Diyos, hawakan mo sila, gabayan mo sila, ingatan mo sila, Ama, sa pangalan ni Jesus, O Lord. Hallelujah. Ang aming kabuhayan, paunlarin mo po, Panginoon, ang mga kahilingan namin, O Diyos, sa buhay namin ito, O Diyos. Sa iyong mga kamay, nahabilin po namin ang lahat, Lord. Ang aming tahanan, Panginoon, pasayahin mo at iligtas, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos. Lord, palakasin mo mga nanghihina, patatagin mo mga nalulupaypay, bigyan mo ng kagalingan ng mga may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Maghipo ka, Panginoon, ng buhay, Lord. Palakasin mo po, Panginoon, bawat isa. Pasayahin mo po, Panginoon, na may mga kalungkutan. Pawiin mo po, Panginoon, ang lungkot sa aming pong buhay. Bigyan mo ng tagumpay, Panginoon, ng mga nakikibakal laban sa tukso at pagsubok na humarap sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, pagtagumpay mo po, Panginoon, ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Lord, whatever battle they are facing, O God, we pray. Give them victory, Lord. Victory, Lord. We claim, Lord God, your healing power. We proclaim your goodness, O God. Dinideklara namin ang iyong kabutihan, Panginoon, na hindi nagbabago ang iyong kabutihan, O Diyos. Ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong kalinga, ang iyong pag-ibig, Lord God, in Jesus' name. Palakasin mo ang bawat isa, Panginoon. Let the Spirit, O Lord, flows upon our lives. Encourage us, O God. Empower us, Lord. Heal us, Lord. Heal my brother, God. Encourage him, O Lord. In the name of Jesus, palakasin mo po siya at pasayahin po ang buhay niya, Panginoon. Bayong sigla at kalakasan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Lord, we claim and we proclaim your victory upon his life. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, you know the plans that is perfect for her lives. I pray, Father God, let be revealed to her in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, salamat po, Pang. Gamitin mo ang kanyang buhay. Ayon po sa iyong layunin at plano, Panginoon. Pasahin mo siya lagi, O Diyos, sa kanyang pong ginagawa. Papagtagumpay mo siya sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, I pray, Lord God, comfort, power, healing, and loving touch, O God. Embrace him with your presence, O God. With your spirit, O Lord. Hallelujah. Comfort, be with her in Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray for Nanay, Panginoon, strength, empowerment, O God. Energy, Lord God, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, whatever is in her heart, Lord, may it happen, O God, through your power, through your healing, through your touch, through your miracle, O God. We believe, Lord,
In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray for my brother, Lord. Encourage him, Lord. Strengthen him. Empower him, O God. Bless him, Lord. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Salamat po. Mangusap ka sa puso ng bawat isa, O Diyos. God, God, God. Ama, wala pong bagay na mahirap sa iyo, Diyos. Wala pong bagay na mahirap. I pray for this young man. Father God, make use of his life as a channel of your blessing. Encourage him, empower him, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. I pray. Patuloy po tayong manalangin, Panginoon, sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy po natin pasalamatan. Patuloy natin hilingin ang direksyon ng Diyos sa buhay natin ito. Let your presence, Lord, be felt in our midst, O God. Madama ng bawat isang presensya. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Sinasamahan ka ng Diyos at alam ng Panginoon nangyayari sa iyong puso at kalooban sa mga sandaling ito. Hallelujah. Lord God, ipadama mo sa Kanya, Panginoon. Ipakita mo sa Kanya na hindi mo siya iniiwan, ipinababayaan, mas sinasamahan mo siya sa Kanyang paglalakbay. Ano man ang Kanyang pinagdadaanan, O Diyos, Lord, ipadama mo sa Kanya, Lord. Nandyan ka, nariyan ka, Panginoon, nagmamalasakit ka, kumakalinga ka, tumutulong ka, umaabot ka, Panginoon, O God, nag-iingat ka ng Kanyang buhay, nagpapaalala ka, Panginoon, at gumagabay, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray also guidance and leading upon him, O Lord, in Jesus' name. Lord, guide my brother, Lord God. Lead him, O Lord. Encourage him. Empower him. Bless him, O Lord God. Make use of his life as a channel of your words, of your encouragements, O God. Pagtagumpay mo siya, Ama, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord. In the name of Jesus, I pray for my sister. Lord, whatever burdens she has, O God, I pray to unload it in Jesus' name. May your comfort, O welfare, O God, blessing be upon her right now in Jesus' name, Lord. May your plans be clear to be seen by here, O God. Listen to her cry, Lord. Listen to her cry, O God, in the name of Jesus. May your Spirit, O God, be felt among his life, among his family. In Jesus' name, O Lord. Sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray for my sister, Lord God. I pray for my brother, Lord, in the name of Jesus. Bless them both, O God. In the name of Jesus, Lord. Empower them. Guide them, Lord God. Hallelujah. May your comfort, O God, care, healing, and strength be with them. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Glory be to your name. Glory be to God. Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Ama, bagamat hindi namin tiyak ano ang aming magiging bukas, sa mundong ito, punong-puno ng agam, pagbabago, na kuminsan nagdudulot po ito ng kaba, bagabagan sa aming kalooban. Takot, Panginoon, at pangamba. We don't even know what our future would be. But thank God, Lord, we believe who holds our future. Salamat po, Panginoon, may Diyos kami na nakatitiyak kami, Panginoon, na hawak mo ang maganda namin bukas. Tulungan mo kaming umasa lagi sa iyo, patungkol sa aming tahanan, pamilya, kabuhayan, trabaho, paglilingkod, at buhay, Panginoon, pagtitiwala sa iyo. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya at ang antas nito. Lalo ka namin makilala, mahalin ang iyong salita, laging manalangin, lagi kang hanapin sa aming pong buhay. Lord, continue to bless our homes, our families, our individual lives, our works, our businesses, our job, O God, pagpalay mo po, Panginoon, aming kabuhayan, para po sa iyong kaluwalhatian lamang, Panginoon. Pagkatiwala namin, Panginoon, maganda mong plano sa buhay naming lahat. O Diyos, minsan pa, all the glory, honor belongs to you, and praise is yours in the mighty name of Jesus. God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, ito pong aming dalangin sa bawat sa amin, sa pangalan ni Jesus, lahat po magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen, and amen, and amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. God is good. All the time. Thank God, we have unchangeable God.
Puri ng Panginoon, sa pagkakataong ito, tayo po'y dadako sa isa pang mahalagang gawain. At ito po ay ating pong ginagawa madalas kapag every first Sunday of the month. Although, first Sunday, pero message nito hindi ho nagbabago. Patuloy pa rin ito nagpapahayag ng katotohanan. Handa po natin naman sa sarili, tayo po'y dadako sa ating pong pagsasalo-salo ng ating pong Holy Communion. Doon po sa ating pong mga kapatiran nasa kanilang mga tahanan, alam ko po, meron na po kayong mga inyo pong pagsasaluhan dyan. Nakapiling po natin ngayong umaga sa kaganapan po ng gawain ito. Tayo po'y muling tumayo. Exercise po yung pagtayo, no? Pwede namang nakaupo eh. Sabi, Pastor, hindi ba pwedeng gawin nakaupo? Pwede naman, pwede nga nakahiga. Pero imposibleng gawin nating natutulog tayo. Tangan niyo na po ba ang ating pong pagsasaluhan? Given na po yung ating napanood. Pero maganda kung meron pang panood pa yung karugtong noon. Oo, hanggang sa naipa ako sa krus. Mga ilang minuto lang naman. Panoorin niyo po yun. Nagpapaalala po ito ng ating pong kalagayan sa harap ng Diyos. Kung gaano niya tayo minahal. Maging po itong ating pagsasaluhan has something to do with the sacrifice and suffering ni Jesus. Ito pong tinapay na ito na wala pong pampalsa. Tawag dito ostya. Pero ito po'y tinapay na walang libadura, wala pong pampalsa. Ito po'y simbolo ng katawan ni Kristo na nagkaluray-luray doon sa krus ng Kalbaryo. Remember this, tayong dapat ipinako, tayong dapat tumanggap ng palo, tayong dapat tumanggap ng hirap. Kasi tayong nagkasala, hindi siya. Kaya lang, on our behalf, inangkin niya ang lahat. Nang alin ang kasalanan. Kung meron man tayo pamamana, ito pa pinamana natin. Pero gayon pa man, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa akin. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung sarili niyo pong anak yung gagawa nun, hindi kayo papayag. Pero pinahintulutan po ng Diyos Ama na ihandog yung kanyang sarili, alang-alang sa atin. Di po ba tayo natutuwa? Habang tangan niyo po yung otsang ito, basahin po natin ating mga Biblia, 1 Corinthians chapter 11. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi sa ipagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpiraperso yun, at itong sinabi, ang aking katawan, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ang katawan ng Panginoon, inihandog niya alang-alang sa atin. Alalahanin po natin yung suffering ng Jesus Christ. Tayo po'y sandali pong yumuko, manalangin. Panginoon, kami po ang dapat, Panginoon, tumanggap. Kami nagkasala, kami dapat nagbayad. Pero kung kami po ang gagawa nun, Panginoon, mapapahama kami magpakailanman. Pero dahil minahal mo kami, nahabag ka sa amin, naawa ka. Kaya kami po, Panginoon, lumalapit sa iyo, humingi ng tawad sa anong pagkukulang namin nagawa. Kung hindi namin kinilala, O Diyos, ang kahalagahan ng ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, patawarin mo kami. At sa mga oras na ito, habang tangan namin, Panginoon, itong ostyang ito, itong tinapay na walang papalsa, na simbolo na yung katawan. Sabi mo, ito yung katawan na nagkaluray-luray sa krus ng Kalbaryo, inihandog para sa amin. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos. Gawin daw namin ito bilang pag-aalala. So, inaalala namin, Panginoon, yung sakripisyong yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag po namin itong makalimutan. Because lagi po namin maalala na may Diyos na nag-alay ng kanyang sarili. Iniwan ng kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao at nabuhay bilang alipin at upang ihandog ang kanyang sarili upang mamatay sa krus. Lord, napakabuti mo sa amin. Mahal mo kami. At ayaw mo sa pagtanggap namin ito, ay magsilbi po itong paalala at kalakasan din naman sa amin. Salamat po sa pangalan ng Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Sama-sama po natin kainin. Ang sabi matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapayag ninyo ang kamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik o pagparito. Habang tangan po natin itong kopa na ito, ng laman ay katas ng ubas, na simbolo po ng dugo ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, sa aklat ng Hebreo, kung wala pong pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan magsakripisyo. Nung lumang tipan,
para maibsan yung kasalanan, meron po kayong paghahandog na gagawin. Pagpatay ng tupa, paghahandog sa altar ng baka, upang patayin, upang yung dugo nito yung magsilbing panglinis sa kasalanan. Pero yun po yung ginagawang madalas lagi. Pero sabi ng Panginoon, sa pamagitan niya, ginawa niya na ang lahat, alang-alang sa atin. Sa panahon tayo nagkasala, para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, ang dugo ni Kristo ang dahilan ng katwiran natin. Habang tangan po natin to, hindi niyo po iniisip, maging sariwa sa atin, na may dugong tumagas sa krus, alang-alang sa paglilinis natin kasalanan. At yan dugo ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na maintindihan namin muli at may paalala mo sa amin, O Diyos, ang sakripisyong ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan pala ng iyong banal na dugo, Panginoon, kami nagsilini sa aming mga kasalanan. At kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan, Panginoon. Yung palang dahilan kung bakit, Lord, inalay mo ang iyong sarili hanggang sa halos lahat ng fluid sa iyong katawan, dugo sa iyong katawan ay tumagas, O Diyos, upang sa ganun, Panginoon, magkaroon po ng katuparan yung layunin po ng kautusan ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Panginoon, kamatayan mo po ang naging bayad, Panginoon, upang kami makasumpong ng kaligtasan at pagpapatawad din naman sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa. Salamat po sa iyong banal na dugo. At sa mga sandaling ito, inaalala po namin ang kahalagahan po ng iyong banal na dugo. Samahan mo kami, Panginoon, na muli po naming masariwa sa aming kaisipan ang kahalagahan ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen and amen. Sama-sama po nating inumin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa confirmation, Panginoon, today, Lord God, that you never change, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon, kung aming Diyos noon, ngayon, magpakailanman, Panginoon. Salamat sa goodness mo, salamat sa love mo, salamat sa concern mo, Panginoon. Lord, hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa patang yung biyaya sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, ang bawat patak ng mga luha namin, Panginoon, batid mo, Lord God. Lord, you watch over us, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, for dying on the cross for us, Panginoon, for our sins, Panginoon. Salamat, Lord God. Lord, hindi namin, Panginoon, mapapantayan yung pag-ibig mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw, Panginoon, na biyaya, pag-ibig mo sa amin, Lord God. Patuloy namin itong babaunin, Panginoon. Gagamitin, Lord God, sa aming lakad bilang mga Kristiyano, Panginoon. Truly, Lord God, we are just pilgrims in this world, Panginoon. Yung mga nararanasan namin hanggang dito lang, Lord. Sa langit, Lord God, may pag-asa kami, Panginoon. Sa langit, may buhay sa langit, Lord God. May kagalingan, Panginoon. Sa langit, Lord God. Aawit lang kami, Panginoon. Magpupuri lang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. At patuloy sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Patuloy mong patnubayan ng basa, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, patuloy, Lord God. Sa mga trabaho namin, Panginoon. Sa school namin, Panginoon. Sa pag-aaral namin, Lord God. Ikaw magbibigay, Panginoon, ng aming kalakasan, Panginoon. Katalinuhan, Panginoon, ng wisdom, Lord. Comes from you, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan mong bawat sa Panginoon. Ito pong aming sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Taas po natin mga kamay sa Panginoon. All together, believing in a changing God, maging po sa pagkakataong ito sa ating paglisan sa tanang ito ng Diyos, taglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin ng basbas, pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang patuloy na pakipisan, kaaliwang patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless. God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo sa isa't isa. Magbatian po. Apang tayo po palabas ng ating pong sanctuaryo. God bless you all. God bless.